Sa bawat isa? Excited na ba kayo? Ako, excited na ako. Malapit na ang December di ba? Napakabilis ang pangyayari. Napakarami pong mga hula sa ating mayamang bansa. Nakakagulat, kaya huwag na kayo magpapanood ng mga hula at nakakatakot, di ba? Pero sabi ko nga, doon sa anak ko na nagkukwento sa akin, anak, huwag mo nang pakinggan yan. Basta ang mahalaga na kay Lord tayo. Kaya kung ano man ang mangyari, tiyak na ililigtas tayo, hindi tayo pababayaan. Amen? Kaya po, doon po sa mga nakakapanood at saka doon sa mga kasamahan natin dito na nag-aalaala, huwag po kayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, iingatan tayo. Kaya kahit anong mangyari, sabi ko kay Ate Mary kanina, Ate, kahit naman mangonsumi ka at ikaw ay hindi matulog, wala ka rin magagawa. Kundi ipagkatiwala natin sa Diyos at siya lamang ang may magagawa. Amen? Kaya tayo po'y magpasalamat. Sabi ko nga nung Bible study namin kagabi, sobrang marami tayong pagpasalamat sa Panginoon dahil narito tayo sa Italy. Tama? Amen. Dahil tayo ay hindi naghihirap. Hindi tayo nagugutom. Diba? Malulusog tayo. Masasaya. Magaganda, higit sa lahat. Mga mukhang bata, hindi mukhang ulubot. Hello? Praise God. Hindi po mga mukha no? Praise the Lord. Hallelujah. Totoo naman po na sobrang tayo po'y nagpapasalamat dahil sa kabila ng lahat ng nangyayari, masaya pa rin tayo. Amen? Ito po yung natuklasan ko sa loob ng napakaraming taon bilang Kristiyano. Kahit mahal ang bilihin, wala tayong pakialam kasi nakakabili pa rin tayo. Hindi tayo pinababayaan hindi makapag-tuition ng mga anak. Hindi tayo pinababayaan hindi makabayad ng bahay. Hindi tayo pinababayaan walang kakainin. At sobra-sobra pa ang pagkain natin. Amen? Kaya po, sabi ko nga kagabi, siguro, lalo na po yung mga nasa medyo panubog ng araw. Hello? Kaya ko nga ipinost yung istorya ni Keanu Reeves Di ba siya more than 60 na? Kasi, pogi pa rin siya, di ba? Sabi niya, after nung kanyang mga kasikatan, lahat ng meron siya. Wala rin palang kwenta. Lonely pa rin siya. Di ba? Sabi niya. At sabi niya, kung akala ninyo, wala na kayong kwenta, ngayon ko natuklasan, dito pa lang pala nagsisimula ang kwento ng buhay. Amen? Amen. Kaya sabi niya, lahat ng meron ako, pinagpalit ko kay Jesus. Di ba? Sabi niya. Kaya sana, nawa, ako marami akong pinagpasahan noon. Nawa, ma-realize nila kung sobrang paano tayo pinagpala ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataong makapaglingkod. Binigyan tayo ng pagkakataon na kahit na tayo hindi mga magagaling ang tingin nila, tayo na may magagaling sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Kasi minsan tinitingnan natin yung mga sarili natin na ganito lang tayo. Pero, sabihin mo nga sa katabi mo, special ka kay Lord. Special ka kay Lord. Kaya po, ano man ang dinadaanan natin, doon po sa mga nakakapanood, ano man po ang kalagayan natin sa buhay, pinagpala pa rin tayo. I will not say maswerte, kasi ang swerte sa mundo yan Kung hindi tayo po ay blessed, tayo po ay favored, tayo po ay love, at sobra tayong pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yung kung meron tayong simbahang napupuntahan every Sunday is napakalaking pagpapala, kasi doon tayo nakakakuha ng inspirasyon kung paano natin aayusin ang ating pamumuhay. So ngayong umaga, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin bago po tayo magsimula ng ating gawain. Katulad po ng kinagawian natin. Panginoon, salamat po ng marami sa umagang ito. We praise you and we worship you and we magnify your name. Panginoon, sa oras na ito, narito po kaming lahat. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin, Panginoon, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya ngayon, sa oras na ito, Panginoon, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa kalusugan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa lahat ng pagpapala na ibinibigay mo sa amin, hindi naman po sa amin, kundi sa mga mahal namin sa buhay, ay kasama namin sa aming tinatamasang pagpapala mula sa iyo. Salamat po sa pag-iingat mo at salamat po sa lahat ng ginagawa mo
Tunay nga po, O Diyos, na hindi namin kayang bilangin ang mga pagpapalang ipinagkakaloob mo. Kaya sa umagang ito, narito po kami para purihin ka, pasalamatan ka, at gusto ko pong encourage ang bawat isa. At lalo na po yung mga nakakapanood, ano mo po ang dinadaanan natin, maniwala po kayo, ang Diyos po ay may ginagawa sa ating kalagayan. Kaya huwag po tayong mag-alala, huwag po nating isipin yung sinasabi nilang darating na mga disaster, whatever disaster na dumating, alam ko po, napoproteksyonan tayo ng ating Panginoon. Kaya Panginoon, salamat po ng marami at sa umagang ito, pupurihin ka namin pasasalamatan sa lahat ng ginagawa mo at gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat po. Ito po yung aming panalangin sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Thank you bang lahat? Kasi nakarating din ako. Kahit late, pasensya na kayo. Amen. You're so good. I see you to return. God, you're so good. God, you're so good. You're always been so good to me. I see you to return. God, you're so good. If you want to sing your praises, I wanna sing your praise. All and all and every day. I stand and worship you. My whole life through. Yeah, you're so good. You're always been so good to you. I see you to return. God, you're so good. What is your kids? God, you're so good to you. You're always been so good to you. I see you to return. God, you're so good in your presence. I wanna sing your praise. All and all and every day. I stand and worship you. My whole life through. God, you're so good. You're always been so good. I sing it to return. God, you're so good. God, you're so good. You're always been so good. I sing it to return. God, you're so good. Everybody sing, I want to be present. I wanna sing your praise all and all and every day. I stand and worship you my whole life through. You're so good to me. You're always been so good to me. I sing it to return. God, you're so good. I sing it to return. God, you're so good. Yes, amen. God, you're so good. Amen. Ang bait ni Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. We praise you and we worship you. Yes. We magnify your name, Yes, O we praise Lord. you. Hallelujah, Yes. Lord. Maraming salamat, Panginoon. At kami tinito na naman ulit sa lugar na ito, Panginoon, sa oras na ito. Yes. Lord, maraming salamat. Dahil kahit pupunti kami ngayon, pero nandito ka sa aming harap. Yes, Jesus' name. Amen. We know that you are here today, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang aming music team, Panginoon, na siyang mag-aawitan. Alam ko, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala kayo sa kalagitnaan namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ganun din po, Panginoon, ang aming tagapagsalita na si Ate Remy, Panginoon. Tamisan mo ang kanyang bibig, Panginoon, na mabignas niya lang ang aming kalooban, Panginoon. Ipuin mo, Panginoon, ang kanyang puso, Panginoon. Mula ulo hanggang paa, Panginoon.
Ikaw ang magabay, Panginoon, sa kanyang maibiglas at mai-apply namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat. Ibinabalik namin ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan mo lamang Jesus. Amen. Forever in my life, you see me through the season. Cover me in your hands and lead me in your righteousness. And I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord. I need your love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. Sing to you, Lord. I need no love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You never let me go. Through it I'm carrying this everlasting love. You'll never let me go. Through it all, I sing to you, Lord. I need your love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You'll never let me go. Yes, Lord, thank you for your love. Jesus, thank you for your love. Yes, from John. In the book of John, the Word is God. Amen. From the beginning, God is the Word. Amen. So, the Word is already begun.
sa mga puso natin, si Lord lamang po ang maghahari. Ikaw lamang ang tatasan mo. Because from the beginning, you are love. And you say that you send your Son to the world for us to die. So we pray, Jesus, we pray always to you. That we cling always to your love, Jesus, because you are our strength, Jesus. Your word is enough for us, oh God. In everything we do, Jesus, this is all for you, God. Because we love you, and you don't want us to be sad always, and love is always remain in our hearts. Yun lang naman talaga ang purpose, di ba? Maging happy ka sa buhay mo at saka love conquers everything. Amen. So the power of Jesus, when you pray to Jesus, enough is the word, and enough is the virtue of love. Yun lang. Wala nang ibang gagawin. Yes. The word of Jesus is the powerful. Yes. Despite of our unfaithfulness, Jesus is faithful, no? Because we continue to serve Him with all our hearts, and that is the promise na Jesus will never leave us, no? Through it all. Lahat ng gagawin natin para kay Jesus lang talaga. Amen. So let's continue to pray. Jesus today, as His power, healing, let's hold the hands of Jesus in all our difficulties at saka yung mga tribulations natin. Kasi pagdating ng rapture, God will collect everything yung mga nagagawa natin mabuti. Amen. Let my heart be changed. Bring you, flowing from the grave. Let that come you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me. Where we give away. Let the power of your love become Jesus. Oh, the kingdom, let your love draw me to your side. And I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, the grace, the knowledge of your love, as you live in me. Lord, renew my mind as you will and go. In my life,
Going to your side. And I wait, I rise up like a leaf. And I will soar with you. Your spirit makes me on. By the power of your love. That's what the Jesus. Hold me close. Let your love surround me. Breathe in there. Draw me to your I rise up like a eagle, and I will soar with you. Your spirit takes me on, the power of your love. And I will soar with you. Your spirit takes me on, the power of your Glory to God. Hallelujah. Yes. Napakagandang awit. Hello. Tama po? Glory to God. Ang ganda nung awit na yan. Sabi niya, and I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love. Ang ganda po nung awiting yon, di ba? Totoo naman po. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, wala po tayong lahat dito. Amen? Sabi nga, nauna tayong inibig ng Diyos, kaya tayo natutong umibig. Natutuwa po ako dun sa Bible study namin kagabi. Palagi namin binabalikan yung, kung talagang totoong ikaw ay anak ng Diyos, meron kang Espiritu ni Kristo. At kung may Espiritu ka ni Kristo, bubunga ka. Tama? O anong bunga? Love, joy, peace. Kaya kung talagang na kay Kristo ka, hindi pwedeng hindi ka magbubunga, di ba? At tama yung sinasabi ng awit, habang tayo ay dumadaan sa problema, sabi nga, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Ang ganda po ng kantang yan, alam niyo po ba? Kasi habang sumusunod tayo dun habang makatingin tayo sa Kanya, yung Espiritu niya ang nag-guide sa atin kung ano ang dapat gawin. Katulad po nung inaral natin nung linggo, mahalaga po yung pananampalataya bilang Kristiyano. At kung tayo po ay Kristiyano, mahina ang pananampalataya natin, tayo po ay talo ng Kristiyano. Amen? Pero sabi nga, wala pong anak ng Diyos na talunan. Lahat po ay mananalo. Praise God. Sabi po, we are more than conquerors. Dahil po sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, kahit basahin natin yung Bible noong Old Testament times, pag alam natin ang grasya ng Diyos, lagi tayong bumabalik sa kanyang mayamang grasya. Kahit noong pa, grasya na. Di ba? Kaya po, kung titingnan po natin, pag binasa po natin, ngayon po ang aralin natin is part 2, noong pong pinag-aralan natin na faith that can move mountains. Kailangan po natin ngayon yun sa panahon natin. Kasi ang panahon po natin sobrang napakagulo na. Ang media ay magulo, ang gobyerno ay magulo, ang mundo ay magulo, magulong lahat. Amen! Pero sa kabila po ng lahat ng yan, may natatanaw pa rin tayong pag-asa dahil alam nating ang Diyos ay kasama natin. Amen? Kaya po, masaya po tayo dun sa nangyari sa Israel, natapos na po yung gera nila. Kaya pala yung mga taga-Israel tuwang-tuwa nung si Trump ay manalo. Dahil alam nila
may mangyayaring kalayaan at kapayapaan sa bayang Israel dahil si Trump po ay isang Kristiyano at naniniwala siya sa kapayapaan. Kaya po, pinanonood ko po yung isang hostages na pinalaya nitong huli na umiiyak po siya. Natutuwa po ako doon sa sinasabi niya. Tinanong siya kasi, sabi, ano ang ginagawa mo kapag ikaw ay, noong time na ikaw ay, syempre, depressed ka, di ba? Alam niyo, sinabi niya, may nabasa daw siyang book. Sabi daw, when you smile, it will come back to you. Totoo naman, di ba? Kaya siya, kahit siya na doon sa loob ng, ano't nakapangaw yung kanyang dalawang paa, nakatanikala yung mga paa nila, di ba? Kaya sobrang hirap ang dinaanan nila. Kung titingnan lang din, alam niyo kung bakit sila masaya? Sabi niya, Lord, kung ito po, sabi niya, Yahweh, kung ito yung buhay na ibinigay mo sa akin, tinatanggap ko po ng maluwag sa aking puso. Kung ako po'y mamatay dito, tinatanggap ko po dahil yun po yung ipinahintulot mo at yun po yung path na ibinigay mo sa akin. Di ba? Kaya maiiyak ka dun sa kanilang mga patotoo na kasi sila naniniwala sila katulad ng mga apostles. Nakikibahagi sila dun sa paghihirap na dinaanan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sila masaya sa gitna ng kanilang mga dinadaanan. Di ba? Kaya po, kung titingnan nyo sila, nakaka-amaze. Samantalang tayo, wala tayong dinadaanan gano'n. Hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos. Di ba? Kaya nga sabi ko kagabi, we are so blessed na sobra. Dahil tayo nabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos, nabigyan tayo ng church, katulad Ate Annabel, thank you, katulad ni Ate Annabel, nakakaawit siya sa harapan ng Panginoon, kasama tayong lahat. Kaya po, isa pong malaking pagpapala ay makapaglingkod sa Diyos sa maliit na paraan na binibigay sa ating pagkakataon. Kaya ako nga po, nalulungkot po ako dun sa mga kaedad ko na kumbaga parang pag-ganun-ganun pa sila. Niisip ko, ano kayang hinihintay nila, di ba? Samantalang ang Diyos ay nangungusap na sa bawat isa, ang Diyos ay nangungusap na sa mundo, ang Diyos ay nangungusap sa kapaligiran natin. Kaya kung tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay nararamdaman natin ang pagtawag ng Panginoon. Amen? Hindi ko po alam kayo. Ako po, nararamdaman ko po. Kasi parang yung espiritu mo ay nag-aalsa. Di ba? Sabi, on fire. Para gawin kung ano yung pinagagawa niya. Di ba? So, sige po, aralin po natin yung nakaraan po. Pinag-aralan po natin. Kaya nga po yung pinag-aralan natin yung sa Matthew 17, 19, 20, ito pa rin po yung ating teksto. Alam po naman natin ito na ito po ay, ang pinatutungkulan dito ay ang pananampalataya during the time ng Panginoong Hesus ay nangangaral. So kasama niya ang mga alagad niya, nakikita niya yung nangyayari, pero hindi pa rin sila makapaniwala. Kasi during that time, wala silang espiritu ni Kristo kasi hindi pa siya namamatay at hindi pa siya nabubuhay. Sabi po, nang sila-sila na lang, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Sumagot si Jesus. Sige, basahin nyo. Dahil, sinasabi ko sa inyo, ang totoo kung may pananampalataya kayo na kahit kasing laki ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa bundok nito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi niyo magagawa. Lord, thank you po. Salamat po ng marami at sa umagang ito. Tulungan mo po kami, gabayan mo kami at patnubayan. Nawa po, Panginoon, may ipaliwanag namin ang gusto maipaliwanag mo through your spirit sa pamamagitan ko po na maipaliwanag ng tama at akma sa aming mga sitwasyon yung pong pag-aaralan namin. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa inyong lahat, lalo na po yung mga taong narito at makakapanood. Ikaw po, ang Santong Espiritu mo po ang magpaliwanag sa aming lahat. Ito pong aking panalangin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. So, sabi po ng Hebreo 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya
ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Hinahanap niyo po ba si Lord? Tama, kasi kaya kayo narito sa church, di ba? Kaya po tayo narito sa church, pinag-uusapan nga po namin yung pag-Bible study, hindi po para tayong pumorma, hindi po para tayo magpapansin. Hello? Dahil napansin na po tayo ni Lord, kaya nga po tayo narito sa church. Amen? Dahil tayo lahat ay special kay Lord, kaya tayo ay narito, tayo ay kanyang mga pinili. Kaya nga po ang sabi, yung mga nakahanap na sa Panginoon, ang sabi sa Galatians 6:9 and 10, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Di ba tayo ginagawa natin yan? Hello? Kaya nga, sasabi ko nga, ang lakas ang aiming ni Ate Lot, ha? Nakakatuwa. Praise God. Yung ginagawa ni Ate Annabel, tingin lang niya, simple lang. O, ang tingin ng iba, parang walang kwenta. Pero hindi po totoo yun. Lahat tayo, yung pumunta pa lang tayo sa church, mahalaga na po. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga sa akin ikaw. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin. Diba? Kasi makita lang natin yung pagmumukha ng bawat isa, nakaka-encourage na. Tama? Sorry, Ate Annabel, for destroying your enjoyment. Pero may mas nag-i-enjoy ngayon at ang ating Panginoon dahil dito ka naka-assign. Amen? Glory to God. Hallelujah! So kaya nga po sabi, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil makakatanggap din tayo ng gantimpala kung hindi tayo susuko. Totoo po yan. Sabi ko nga, huwag nating isipin yung ginagawa natin, huwag natin iniisipin yung binibigay natin, at isipin natin kung ano pa yung pwede nating maibigay. At maniwala po kayo, masusurpresa kayo sa gagawin ng Panginoon sa buhay ninyo. Amen? Sabi nga, kapag hindi ka nag-iisip, ginagawa mo lang kung ano yung tama, si Lord na ang bahala sa iyo. Amen? Kaya po, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Naalala ko po si Ate Letty, narito na po yung anak niya, kagabi daw dumating. Narito na. Di ba? Kaya sobrang pasasalamat natin sa Panginoon. So, kahit papano, nakita ni Ate Letty kung gaano kabuti ang Diyos nating pinaglilingkuran. Amen! Glory to God. So, katulad po ng sinabi ko, kung noon nakaraan pinag-aralan natin ang story nung kapitan, na hindi siya nanampalataya at doon sa mga taong nanampalataya. Di ba? So, doon sa mga nanampalataya, nakamit nilang pagpapalang inilaan ng Diyos sa kanila. Tama? Pero yung kapitan na hindi nanampalataya, hindi nila natanggap. Hindi niya natanggap, natigok pa siya. Tama? Bakit? Kasi ayaw niyang maniwala na eto na. Di ba? Kasi po, mahalaga ang pananampalataya sa isang Kristiyano. At kung totoo kang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, walang kwentang buhay mo kapag hindi ka nanampalataya. Amen? Hindi ka matatawag na Kristiyano. Praise God. Kasi hindi mo matatanggap yung Espiritu by faith lang naman. By faith yan lagi di ba? So, aralin po natin ang istorya ng overflowing grace. Bakit ko po sinabing overflowing grace? Kasi sabi, isang araw pumunta sa Eliseo sa Shunem. May mayamang babae roon na nag-imbita kay Eliseo na kumain. Simula noon, kapag dumarang si Eliseo sa Shunem, dumadaan siya sa bahay ng babae at kumakain. So, hindi nga binanggit yung pangalan ng babae, di ba? Shunamita, isang taga-Shunem.
So, kung tingnan niyo po kung anong ginawa ng babae. Nung nalaman niyang nandun yung isang lingkod ng Diyos, inimbitan niya na kumain. Kaya po, alam niyo, huwag nating mamaliitin yung ating eating fellowship. Kasi mahalaga po yan sa Panginoon. Di ba? Sabi nga, sa pagkain nagsisimula, di ba? Di ba kaya tayo mag-anak, nandun ka sa lamesa, kumakain. Yung time na magkakaroon kayo ng fellowship. Di ba? Habang nagkakainan tayo, nagkukwentuhan tayo. Di ba sabi ng iba, "Uy, ba't pa kayo nagpapakain? Huwag na kayo magpakain kasi abala pa yan." Sa kanila siguro abala. Pero sa ating mga anak ng Diyos, malaking bagay at masaya. Di ba? Hindi naman tayo namimilit ng, di ba, kusang loob ang ginagawa natin. At saka alam nyo, kapag tayo nagpapakain with love, hindi na yan nakakalimutan, di ba? Tingnan nyo kung ano nangyari. Simula noon, kapag dumarang si Eliezer sa Shunem, dumadaan siya sa bahay ng babae at kumakain. Di ba? Napansin niyo kung gaano siya, mayaman siya, sikat siya doon sa lugar nila. Pero, hindi niya nakakalimutang ibahagi yung kanyang pagpapala. Dahil siya'y pinagpala ng Diyos, hindi niya maitago yung pagpapala kung hindi ibinabahagi niya yung kanyang pagpapala na natanggap sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi ko dyan, number 1 is sharing the grace of God. Kayo po ba, naranasan niyo ba ang grasya ng Diyos? Amen. Hindi ko alam kayo, di ba? Ako, sa buhay ko, hindi ko kayang bilangin. Di ba? Kaya nga sabi, di ko kayang sukatin. Di ba? Ang pag-ibig mo na ibinigay sa akin. Di ba? Hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kayang sukatin ang lahat ng ibinigay simula noon hanggang ngayon. Kung titingnan mo nga, simula noong 2013 hanggang ngayong 2025, narito pa tayo at nakatayo. Hindi ba? Kung iisipin mo, sino ang pwedeng magtayo? Ang Diyos lamang, wala nang iba. At kung hindi natin kasama ang Diyos, hindi tayo makakatayo ng ganito hanggang ngayon for so many years. Amen? Amen. Sabi niyo na kukunti naman kayo eh. Hindi ba rin kukunti, magaganda naman at magagaling. Hello! Palakpakan nga! Praise God. Hallelujah! Hindi po yan paramihan, patatagan. Praise God. Marami nga, hindi naman natututo eh. Wala rin, di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi, ngayon, nagsabi ang babae sa asawa niya, kasi hindi niya makontain yung kanyang pagpapala. Kaya gusto niyang ibahagi, di ba? Okay, ating isipang taas. Sabi po, ngayon, nagsabi ang babae sa asawa niya, nalalaman ko na isang banal na lingkod ng Diyos, ang taong ito na palaging dumadaan dito sa atin. So, bakit po nalalaman? Alam ba natin na kung ang natatanaw natin, nakakausap natin ay Kristiyano na kapwa natin? Hello? Di ba ramdam natin na mukhang ito ay lingkod ng Diyos at ito ay, di ba, ramdam na ramdam natin at alam na alam natin kapag ang isang tao ay may Kristo sa puso. Praise God. Hallelujah. Ano pong makikita natin kung may Kristo sa puso? Love, joy, peace. Laging yun eh, di ba? Kung ang nakikita niyo po sa isang lingkod ng Diyos ay kabaligtaran yan, eh huwag po kayong nakakatakot po yan. Mag-isip po kayo. Hello? Glory to God. So sabi po, igawa natin siya, igawa natin siya ng maliit na kwarto sa may bubungan, sa atin. Di ba? At lagyan natin ito ng higaan, mesa, upuan, at ilawan para kapag pupunta siya rito sa atin ay may matuluyan siya. Naalala ko po yung sinabi ni Bishop na-remind po ako. Sabi po niya, yun daw pong simbolo ng higaan is when you are resting in God. Yun po yung simbolo ng higaan natin. Hindi ba kaya pag tayo nagpapahinga sa sobrang pagod, hihiga tayo sa kama. So yung pong higaan natin, yan po yung simbolo ng pahinga natin sa Panginoon. Amen? And then, yun daw pong mesa, yan nga, yung katulad ng pinag-uusapan natin. Diyan tayo, merong ginagamit nating fellowship, eating fellowship,
friendly fellowship, di ba? May isang lamesang malaki, di ba? Diyan kayo nag-uusap. So, nagkakaroon kayo ng fellowship, whatever fellowship na gagawin ninyo. So, yun po yung symbol nun. And then yung pong upuan, ang sabi po ni Bishop Billy, kung saan nakaupo ang Panginoon, nandun din po tayo. Kasama tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi natin, ang kaligtasan hindi binabawi. Nung tinanggap mo yung Espiritu ni Kristo, nasa iyo na yun. Wherever you go, kasama mo. Kaya nga sabi dun sa Romans 8:38 ba yun? Sabi niya, kaya nga walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos, kamatayan, o whatever. Kaya nga napag-usapan yung nag-suicide, di ba? Minsan tatanong natin, di ba, nagpakamatay. Paano pala kung bago siya nalagutan ng hininga, sinabi niya, Lord, forgive me. Ligtas pa rin siya, di ba? Dahil ang kaligtasan, hindi naman niya sa mahabang naalala niyo yung nakakasama niya sa krus, tinatanong ni Ate Lot, wala naman sinabing pangalan, isa sa kaliwa, isa sa kanan, di ba? So, nung sinabi niyang, isama mo ako, ang sabi ni Lord, ngayon din, isasama kita, di ba? So, praise God. So, yun naman pong ilaw dyan, ilawan, ang ibig sabihin, liwanag, di ba? We are the light of the world. Kasi kung tayo po ay nagpapahinga sa Panginoon, kung tayo po ay nakikipellowship sa ating Panginoon, kung tayo po ay nakaupong kasama ng Panginoon, so ano tayo? Tayo po ang ilaw ng mundo. Sabi nga, we are the light and salt of the world. So kaya po sabi, kapag pupunta siya rito sa atin ay may matuluyan siya. Okay, letter A. Sabi ko po dyan, God knows what makes you happy. So, isang araw, nung pumunta sa Eliseo sa Shunem, umakyat siya sa kwarto at nagpahinga. Okay, nilagyan ko na underline. Inutusan niya ang katulong niyang si Gehazi na tawagin ang babae. Kaya tinawag ni Gehazi ang babae. Pagdating ng babae, sinabi ni Eliseo sa katulong niya, dahil sa mabuting pag-aaruga niya sa atin, tanungin mo siya kung ano ang magagawa natin para sa kanya. Gusto ba niyang kausapin kong hari o commander ng mga kisli sundalo para sa kanya? So, ano po yung mapapansin ninyo dun sa taas? Ang Diyos, kaya nga sabi ko, God knows what will make you happy. Kahit hindi mo sabihin ang pangangailangan mo, nalalaman na ng Panginoon. Amen? Meron po akong kwento. Hindi na masyadong mahaba. Pupunta ako ng Roma. Ganun kasimple. Sa iba, simple lang yun. Sa iba, wala naman yun eh. Pero sa akin po, napakalaking pagpapala. Binigyan pa ako ng address ni Ate Annabel. Di ba? Binigyan pa ako ni Ate Annabel ng sketch. Di ba? Nagtanong ako, kaso, nung Sabado at Linggo, nalimutan ko bumili ng ticket. Di ba, Lunes ako aalis. Ngayon, nung Linggo, nagpunta si na Ate Weng sa bahay. Sabi ni Ate Weng, gusto niya sumama. So, parang naisip ko, Martes na lang ako lalakad instead na Lunes. Pero, hindi gusto ko pa rin alanganin ako, lalakad hindi. Kahit wala akong ticket, pwede mo bumili, di ba? Pero sabi ni Ate Weng, sasama ako. Tatawagan kita. Tumatawag sa Ate Weng alas 12 ng gabi. Tulog ako dahil pagod ako eh. Kasi pag Sabado ng gabi, Linggo na umaga, nagising ako alas 3, katulad ngayon. So, nagising ako alas 3. Nung umaga, tinawagan ko siya kasi kaya naman tawagan ng alas 3. Sabi niya, hindi daw siya pinayagan ng amo. Sabi ko, sige, hindi na lang ako tutuloy, bukas na lang. Bibili mo. So, nag-jogging ako sa umaga. Pagkatapos ko mag-jogging, bumili ako ng ticket. Bumili ako ng andari retorno, gano'n. Tapos, nung nasa bahay na ako ng alas 3, naka-receive ako ng message from IMS. Sabi niya, yun daw aking Adi, i-akonta na. O, takbo ko sa posta. Pagdating ko sa posta, sabi siya ako sa akin, pumunta ka dun sa, wala pa dito, pumunta ka dun sa patronato mo.
So ngayon, dahil naka-ready na yung gamit ko, pati dokumento ko, nakalagay na doon sa bagong bag na dadaling ko, doon sa bag na ginagamit ko, puntang Roma, nakalagay din yung mga papel ko. So ngayon, pumunta daw ako sa patronato. Hindi ko alam na papupuntahin ako ng patronato. Di, pumunta ako. Pagdating ko doon, kinukuha ko yung dokumento ko, bibigay ko, di ba, hinihingi yung dokumento mo pag i-check. Eh, nakita niya yung mga papel kong galing sa Pilipinas, na galing ng PSA, lahat ay original yon. Nakita niya. Sabi niya, dami, lahat ng dokumento. Sabi niya, binigay ko. Nung nakita niya lahat yun, tinignan niya, pumunta siya kay Simone, kinausap niya. Paglabas, sabi niya, nanibisyon niya ang dariin na Roma. Oh, di praise the Lord. Sabi ko, palakpakan niya natin, Lord. Di ba? Sa iba, simpleng ano yun. Pero ang Diyos, may paraan. Talaga. Ay, biro mo, pupunta ako ng Roma. Ang hirap, di ba? Mag-isa ako. Kaya ko naman. Kaya lang, kung pwede nga lang, ayoko na. Sabi pa nga na Ate Nora, sasamahan niya ako. Eh, ayoko naman mga abala. At kung may kasama sa bahay, ayoko rin abalahin sila. So, pagkagaling ko doon ngayon, natuwa pa ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba kung magkano ang adi mo? Sabi ko, no. Ginano sa akin ng computer. Pati siya tuwang-tuwa. Sabi ko, praise God. Hallelujah. Di ba? So, dahil doon sa adi ko, nakita yung mga dokumento ko, hindi tuloy ako nakapunta ng Roma, di ba? Kaya sabi ko nga, sinasabi pa lang natin kasi yung pinag-aaralan natin, nagdidesisyon ka pa lang, sinasabi mo may ginagawa na ang Panginoon. Amen? Kasi minsan kasi akala natin maliit na bagay, pero sa Diyos, alam niya kasi yung pangangailangan mo. Kaya nga sabi ko, God knows your need. Well, God knows what will make you happy. Although, paglabas ko dun ngayon sa pumunta na ako ng, tinawag ko si Alan, nirepand ko na ngayon yung ticket ko. Hindi ba, nabawasan ng 5, okay na rin yun. Dahil nakuha ko na. Tapos natutuwa ako, tapos kinabukasan, pumunta ako ng posta. Sabi naman sa akin din nung teller doon, to recite one to Latua Adi. Sabi ko naman, no. Hindi alam ko sa akin yung computer, pinakita. Parang tuwa sila para sa akin. Kaya sabi ko, Lord, salamat po ng marami. Di ba? So ano po yung ibig sabihin? Basta sumunod ka lamang sa kalooban ng kaya nga ako nagsabi, Nandiyan naman sinabi, di ba? Ganun pala. walang mahirap sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen! Kapag kaalam ng Diyos yung pangangailangan mo at ikaw yung nakataon sa Kanya, siya mismo ang gagawa ng paraan para sa iyo. For so many years, ganyan naman talaga. Kaya lang, may time na, tao tayo, nawawala rin tayo sa di ba? Di natin naiisip na, di ba? Kaya, sabi nga, ako nga, natawa nga ako sa Lord. Nakakatuwa ka talaga, nakakasurpresa ka, di ba? Hindi mo kailangan dumadating sa eksaktuhan. So, ano pa yung magandang balita? Eh, wala akong papasulubong sa amin dahil nagkamali ako nung yung pala 3 months para bago makarating sa Pilipinas, yung bagahe. O, sabi ngayon ni Jerry, hindi nga pwedeng bagahe mo ating isama kasi puno na, hindi pwede. Eh ngayon, sabi ko, nung sinabi ko, Lord, paano yan? Eh di wala akong pasalubong sa mga kapatid ko. Basta ganyan lang ako, bumubulong lang ako ganyan. Bas kinahapon na tumawag si Jerry nung gabi ha. Tumawag na naman, alas 11 ng gabi tumatawag si Jerry. Tapos hindi ko nasagot, tapos binalikan ko siya. Sabi ko, Jerry, ba't tumatawag? Ate, ang lakas mo kay Lord. Sabi, bakit? Sabi niya, may nag-withdraw na dalawa. Kaya pwedeng mo ihanda yung karton mo, pick upin ko bukas. Hindi ba? Palakpakan nga natin si Lord. Lord to God. Hallelujah. So sa iba kasi, sabi ko nga ganito, sa akin kasi, mababaw ang kaligayahan ko eh. Maliit na himala, malaking himala, sa akin himala pa rin galing sa Panginoon. Amen? Kaya nga ako sabi ko nga, kahit anong nilalakad ko, pagka nalalakad ko ng madali, sabi ko, walang mahirap kay Lord. Lahat ay madali. Praise God. Hallelujah. Simula noon hanggang ngayon. Kaya nga ako, sobrang salamat. Sabi ko nga kay Ate Lot, siguro kung hindi ako
hindi na-approve yung aming ilimitata ni Ate Lot noong pandemic. Wala, hindi ako pwede sa mga ganito, di ba? Pero talagang napakabuti ng Panginoon. Alam niya yung pangangailangan mo sa darating. Kaya, katulad ng babaeng Tsunamita. Di ba, sa dami ng kanyang pagpapala, may kaya siya eh. Pero, wala siyang anak. Pero, tingnan niyo po, kung anong kanyang kalagayan. Contentment in the presence of God. Kontento siya. Hindi siya nagre-reklamo, hindi siya madaldan, hindi siya tumutulong, daldan. Tumutulong siya with all. Di ba? Dapat ganyan tayo. Pag tayo nagpapakain, masaya tayo. Huwag natin bilangin yung binibigay at pinapakain natin. Dahil si Lord, alam niya, nakikita niya. Di ba? Naalala ko nga yung sinasabi ng pulis na vlogger eh. Di ba? Hindi uto-uto si Lord. Hindi niya siya mauuto. Di ba? Because He know our heart. Di ba? Kaya nga sabi, contentment in the presence of God. Sumagot ang babae, tinanong kung anong kailangan. Hindi na po kailangan. Mabuti naman po ang kalagayan ko kasama ng aking mga kababayan. Ibig sabihin niya, wala naman siyang pangangailangan. Masaya na siyang tumulong. Di ba? Kontento na siya sa pamilya niya at sa kanyang mga kababayan. Pero, God rewards her kindness. Kaya nga sabi, huwag tayo magsawa eh, di ba? Oh, ang sabi niya, nagtanong si Eliseo kay Gehazi, ano kaya ang magagawa natin para sa kanya? Si Lord makulit. Kasi alam niya may pangangailangan eh, di ba? Pero hindi niya sinasabi, sumagot si Gehazi, wala po siyang anak na, wala naman siyang anak eh, pero specific ang binigay niya, anak na lalaki. Alam niya na ang gustong maging anak ng dalawa, lalaki. Di ba? Kaya sabi niya, wala po siyang anak na lalaki at matanda ng asawa niya. Sinabi ni Eliseo, tawagin mo ulit siya. Tawagin mo siya ulit. Kaya tinawag siya ni Gehazi at tumayang babae sa pintuan. Sinabi ni Eliseo sa kanya, sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, may kinakalong ka ng anak na lalaki. Wow! Ang galing, di ba? Tingnan mo, alanganin pa siya. Sumagot ang babae. Huwag naman po sana ninyo akong paasahin. Lingkod po kayo ng Diyos. Masama ba yung sinabi niya? Hindi. Nagsabi lang siya ng totoo. Di ba? Iba yung nagsasabi, ay, hindi ako maniniwala. Di ba? Sumagot lang siya ng totoo. Yung normal. Di ba? Ito ngayon, pinag-uusapan natin, kami ni Ate Hazel, ni Ate Ray sa laban nagjajaging. Ang gusto ni Lord, you are honest. Amen. Kung ano yung sitwasyon mo, maging ganun ka. Huwag yung may itinatago kang ganito, may itinatago kang ganon. Kung tayo ay magkakapatid sa Panginoon, we are open to each other. Wala kang itinatamang masamang ugali. Di ba sabi nga, we need to accept each other. We need to love one another. And we want to pray one another. Di ba? Kaya po sabi niya, tingnan nyo ha, sa sumagot ang babae, huwag naman po sana ninyo akong paasahin, lingkod po kayo ng Diyos. At totoo naman na sinabi niya, di ba? Pero sinabi niya yun in such a way na hindi naman nakaka-open. Yan ang sinasabi natin. Kapag may Kristo ka sa puso, marunong kang magsalita. Hindi ka nakasasakit ng damdamin ng iyong kapwa, lalo na lingkod ng Diyos. Hindi yung sasabihin mo, inutusan ako ng Diyos, ganito ang gawin mo. Di ba? Maraming ganyan. Walang ganon na lingkod ng Diyos. Amen! Hello! So sabi po, verse 17, ano nangyari? At nagbuntis nga ang babae at nanganak ng lalaki sa ganun ding panahon ng sumunod na taon, ayon sa sinabi ni Eliseo. Wow! Pero, katulad din natin, merong testing of faith. Kaya sinasabi natin, walang exempted. Kahit Kristiyano ka, meron ka pa rin problema at kabigatan. Dadaan ka pa rin sa problema. Pero, tiyak, gagraduate ka. Amen? Bakit? Hindi ka naman magiging matatag kung hindi ka dadaan sa problema at kabigatan. At hindi mo maalalaman ang kapangyarihan ng Diyos
hanggang hindi ka dumadaan sa isang problema. Kaya nga sabi, all things work together for good for those who love Him and who was called according to His purpose. Bakit? Inihahanda ka at inilalagay ka sa isang lugar na para sa iyo. Amen? Amen. Kaya nga po sabi dito, at lumaki na ang bata. Isang araw, pumunta siya sa kanyang ama na nagtatrabaho sa bukid, kasama ng mga gumagapa. Sinabi niya sa kanyang ama, masakit po ang ulo ko. Masakit po ang ulo ko. 2 beses ha. Sinabi, masakit na talaga. Sinabi ng kanyang ama sa utusan, dalhin mo siya sa kanyang ina. Dinala nga ng utusan ng bata sa kanyang ina. Kinano ng ina ang bata hanggang tanghalat. Ito'y wow, di ba? Ang laking sa isa-isang anak, di ba? Namatay. Iniakyat ng ina ang bangkay ng kanyang anak sa kwarto nila siya at nilagay sa higaan nito. Tingnan niyo kung anong ginawa niya. Di ba? Alam niya yung sa lingkod ng Diyos ang nagbigay sa kanya at nagsabi. Kaya ang ginawa niya nung namatay, nilagay niya doon, di ba? Ano ang kanyang paniwala sa puso at sa isip niya? Hindi mo ito kukunin sa akin. Dahil ito, binigay mo di ba? So kaya, anong ginawa niya? Inakyat ng ina ang bangkay ng kanyang anak sa kwarto nila siya at nilagay sa higaan nito. Pagkatapos, lumabas siya sa kwarto at isinara ang pinto. Parang pag pinag-uot, di ba? Kung aaralin nyo ang mga Hudyo, may custombre sila. Pag namatay ang bata ngayon, mamayang hapon inililibing mo na rin. Ganun sila Pero siya, hindi siya nakaisip hindi niya naisipang ilibing ang kanyang anak, kundi inisip niya, puntahan yung lingkod ng Diyos. Okay. So, sabi ko po, letter A. Trust in the Lord. Sabi po dyan, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So ngayon, tingnan niyo kung anong ginawa. Sa 2 Kings 4:20-26, tinawag ng babae ang asawa niya at sinabi, padalhan mo ako ng isang utusan at isang asno para mabilis akong makapunta sa lingkod ng Panginoon at makabalik agad. Nagtanong ang asawa niya, bakit ngayon ka pupunta? Hindi naman pista ng pagsisimula ng buwan. Para sinasabi, hindi naman ngayong linggo. Ba't ka pupunta roon, di ba? Sabi niya, hindi naman pista ng pagsisimula ng buwan, araw ng pamamahinga. Sumagot ng babae, ano sabi? Wow, ang sagot pa niya, ayos lang yon. Kayo ba, pag gano'n na sitwasyon, makasasagot ka lang, ayos lang yun. Baka kayo namamaga ang mukha nyo, galit na galit ka na, di ba? Praise God. So, ano mo sabi? Kaya nilagyan niya ng upuan ng aso at sinabi sa utusan niya, bilisan mo, huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi. Ba't ko po nilagyan ng underline yon? Kapag ka po tayo may gustong gawin para sa Panginoon, doon lang tayo nakatingin. Wala tayong iniisip na iba, kundi kay Lord lang. Tama? Focus. Nakapokus ka. Tama, focus. Sabi sa 25, kaya umalis sila at nakarating sa bundok ng Carmel, kung saan naroon ang lingkod ng Diyos. Nang makita nila sa iyo sa malayo, na paparating ang babae, sinabi niya sa katulong niya, si Gehazi, tingnan mo, nandiyan ang babae na taga Shunem. Tumakbo ka at salubungin siya, kumustahin mo siya, ang kanyang asawa, ang anak niya. Sinabi ng babae kay Gehazi, mabuti naman ang lahat. Wow! Di ba? Kahit napatay, ang sabi niya, mabuti. Di ba tayo minsan, kahit ang sitwasyon natin ay napakapangit. Di ba pag tinanong tayo, ay, kumusta ka naman? Okay lang, ayos lang. Di ba? Ayos lang, pero pagdating mo sa kwarto, Lord, hindi ko po alam ang gagawin ko, Lord. Paano po? Di ba? Ginagawa niyo yan? Ako ginagawa ko yan, ha? Di ba? Pag nakikita nila ako, nakangiti ako, pero pagdating ko doon sa Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Di ba? So, sabi sa Kawikaan 10:20, alam niyo po, ang sabi ng Kawikaan 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinatagdagan ng anuman. So, alam ng babae yun. Di ba? So, iniisip mo, galing ito kay Lord Wala namang kakahibat na kamalasan o kalungkutan. Kaya hindi ito. Kaya nga sagot niya, mabuti naman
O, tayo kaya, pag dumadaan sa gano'n, di ba? So, sabi mo, okay lang. Hindi naman na sinasabi riyan, hindi naman ang ibig sabihin dyan eh. Patay na tao lang eh. Patay yung financial mo, patay yung relasyon mo, marami kang problema, parang patay na ang tingin sa'yo, di ba? So, pero pagdating niya kay Eliseo sa bundok, promote siya, tinawakan ng family sa'yo. Lumapit si Gehazi para hilahin ng babae, palayo. Pero sinabi nila sa'yo, hayaan mo siya. May dinaramdam siya, pero hindi sinasabi ng Panginoon kung bakit. Sinabi ng babae, Ginoo, hindi ako humingi sa inyo ng anak na lalaki. Kayo mismo ang nagsabing magkakaanak ako. Sinabi ko pa nga sa inyo na huwag ninyo akong paasahin. Oh, di ba? Sinabi lang niya kung ano yung sinabi ni Eliseo. Kaya nga sabi, di ba? Ang salita ng Diyos, hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Kaya pag tayo dumadaan sa problema at kabigatan, kaya nga tayo nag-aaral nito eh. Ang Lord, ang sabi mo, pagpapalain mo ko. Lord, ang sabi mo, walang mahirap sa iyo. Lord, ang sabi mo, hawakan mo yung dokumento mo. Lord, ang sabi mo, walang mahirap sa iyo. Kaya, ilalagay ko sa kamay mo ang lahat ng dokumento mo to. Ikaw na ang bahala. Pinagkakatiwala ako na sa iyo. Magpasalamat ka na lang araw-araw. And then magugulat ka. Mabilis ang mga pangyayari dahil ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Amen? Kaya nga sabi niya, nang mapagtanto ni Eliseo na may nangyari sa bata, sinabi niya kay Gehazi, maghanda ka. Magpunta ka sa bahay niya, dalhin mo ang tungkod ko at magmadali ka. Kasi yung tungkod niya may magic, hindi magic, kundi may kapangyarihan. Kung may makasalubong ka, huwag mong pansinin. Kaya nga pag may pinapagawa ang Panginoon, wala kang karapatang maglilingon eh. Wala kang karapatang makinig na kung ano-ano. Basta mag-focus ka lang kay Lord. Amen? Naranasan po natin yan. Kasi hindi titigil ang kaaway kundi ikahilahin ng hilahin hanggang pwede ka nilang hilahin. Di ba? Buti na lang siya Ate Nora ngayon, hindi na nagpapahila. Hello? Glory to God, hallelujah. Ate Nora, joke lang. Siya na ang may-ari. Siya na lang hihila. Okay? So sabi po, pakinggan niyo po, sabi, dalhin mo ang tungkod ko at magmadali ka. Kung may makasalubong ka, huwag mong pansinin. Kung may babati sa iyo, huwag mo nang sagutin. Pagdating mo, ilagay mo agad ang tungkod po sa mukha ng bata. Pero sinabi ng ina ng bata kay Elisa, tingnan niyo kung anong sinabi ng ina. Sumusumpa ako sa buhay ng Panginoon at sa inyo na hindi po ako uuwi kung hindi kayo kasama. Alam niyong babae, ang pwede lang bumuhay sa anak niya, si Eliseo. Kasi siya nagbigay di ba? So, siya rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Hindi yung katulong. Kung hindi, siya mismo. Kaya tingnan mo kung ano nangyari. Kasi yun ang faith niya O, diba? Kaya sumama ka sa kanya Kaya sumama sa kanya si Eliseo. Nauna si Gehazi at nilagay niya ang tungkod sa mukha ng bata. Pero, hindi nagsalita o gumalaw ang bata. Kaya bumalik si Gehazi para salubungin si Eliseo at sinabi, hindi po nabuhay ang bata. Hindi naman kasi si Eliseo ang gumawa Di ba? Inutos lang. Nang dumating si Eliseo sa bahay, nakita niya ang bata na nakahiga sa higaan niya. Pumasok siya, isinara ang pintuan at nanalangin sa Panginoon. Alam niyo po, pagka nakita mo yon, isipin mo, ang nais ng babae ilagay sa kanyang higaan, di ba? Binaalala ko, Ate Raisin tungkol din sa higaan di ba? Praise God. Sa kami na lang dalawa nakakaalam. Natatawa lang ako. Pumasok siya, isinara ang pintuan at nanalangin sa Panginoon. Pagkatapos, dumapa siya sa bata, inilapat ang bibig niya sa bibig ng bata, ang mata niya sa mata ng bata, at ang kamay niya sa kamay nito. Habang nakadapa siya, unti-unting umiinit ang katawan ng bata. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli siyang dumapa sa bata. Sa pagkakataong iyon, bumahin ang bata ng 7 beses at lumila. Bakit ganon din si Eliseo? Kasi alam niya, hindi naman ibibigay yung batang yung hindi kalooban ng Diyos Di ba? Kaya alam niya, may gagawin ng Diyos. Kaya lang, hindi naman sa ibig sabihin, pag ginawa mo 1 beses, titigil ka na, di ba?
Basta kung ano yung pinananampalatayaan mo, huwag kang tumigil. Gawin mo. May process. May process kasi. O, tama si Ate Luz. May process. Kaya sabi, tinawag na, ano sabi, muli siyang dumapa sa bata. Pabalik-balik siya, muli siyang dumapa sa bata sa pagkakataon yun, bumahing ang bata ng 7 beses at dumilat. May naalala ko dyan. May naalala ko sa bahing. Di ba pag tayo bumabahing, ano sinasabi? No. Ano sinasabi ng mga Italiano? Salute. Di ba sa atin, God bless. Di ba? Ngayon, alam niyo ako sa nakuha yung pag-hatsing. Ha? Parang ano, di ba? Oh. Kaya pag sinasabi, di ba, di nyo naiisip, bakit kayo nagsasalita ng gano'n? So ngayon, alam nyo na. Praise God. Hallelujah. So, bumay ng bata ng 7 beses at dumilat. Tinawag niya ni Sir Sigas at sinabi, tawagin mo kanyang ina, kaya tinawag nga niya ito nang dumating ang babae. Sinabi ni Eliseo, kunin mo ang iyong anak. Nagpatira pa ang babae sa panan ni Eliseo bilang pagpapasalamat sa kanya. Kinuha niya ang anak niya at dinala sa ibaba. Nabuhay ang bata. Nabuhay yung iyong patay na pinansyal. Nabuhay yung relasyon mong mamamatay na, Ate Annabel. Hello? Diba? So, iyan po ang kwento ng mayamang grasya ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, kung nag-uumapaw sa'yo, huwag kang tumigil. Diba? At yung babae nag-request ng anak, hindi. O, binigay. Diba kaya nga sabi ko sa inyo, minsan hindi mo hinihingi, binibigay ng Panginoon. Kasi alam niya, yun yung mas kailangan mo kaysa dun sa hinihingi mo. Diba? Minsan hingi tayo ng hingi, hindi naman yun ang binigay. Diba? Kaya kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, siya ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa atin. Sabi ko nga, hello? Okay ba kayo? Naunawaan niyo ang message nung pinag-aralan natin? Kaya nga sabi, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Sa tamang panahon, aani ka rin, di ba? Praise, kahit hindi mo nga hinihingi eh. Ako nga natuwa ako, sabi ko nga, kaya binibiro ko sila sa kabiruan ako sa bahay, sabi ko, the more you give, the more you receive. Di ba? Huwag ka na lang mag-isip, basta magbigay ka na lang. Di ba? Totoo ba yan, Ate Lot? Kasi yung iba kaya hindi makatanggap, natulong may bayad. Ngayon, hindi po tulong ang tawag doon pag may kapalit. Di ba? Basta ibigay mo lang. Huwag mo lang isipin yung ipapalit, bahala na doon si Lord. Di ba? Maniwala po kayo, totoo po yan, matanda na po ako. Amen. At naranasan ko po, sabi ko nga, kinukwento, uulitin ko, ang kulit ni Pastora. Yung asawa ko nung nasa Saudi, laging delay ang padalang pera, di ba? Lahat ng mga kapitbahay ko napuputukulan ng kuryente, ako hindi. Bakit? Anong sikreto? Pinagtatawanan nga nila ako. Tingin nila sa akin, napaparaning ako. Okay lang, no problem. Sabi ko nga, pupunta ako doon sa kontador ng Meralco. Sabi ko, Lord, hindi ko hinihiling na ako ay hindi magbayad. I-delay mo ang mamumutol. Diba? Matatawa ka. Ginagawa ko yon. Hindi nga ako naputulang kahit 1 beses. Bakit? Dadating ang pera ko ng alas 12, dadating ang mamumutol ng alauna. Di ba? Sasabihin ko, eto pera ko, nakita mo to, di ba? Huwag mong puputulin, babayaran ko, mapunta na ako doon. Babayaran ko. Di ba? So, laging ganon, hindi lang 1 beses. Kaya sabi nila, sa Pilipinas pa naman, pag naputulang kayo, naabot ka ng 2 araw bago makapitan ulit, di ba? Kaya sabi ko nga, sabi nila, bakit ako hindi napuputulan? Aba, sabi ko, secret, ginagano ko lang sila, di ba? So, yan po yung totoo, na ang salita ng Diyos, totoo kapag binuhay mo sa buhay mo. Amen? Di ba? Sino magsasabi isang araw si Bogart? Meron siyang tindahan ng Filipino food. Padalahan ng pera. Diba? Hindi natin alam. Praise God. Hallelujah. Diba? Hindi natin alam kung anong gusto ng Panginoon. Oo nga.
Dahil sa dinaanan niya ngayon, magiging magaling siya. Di ba? Ganun yan eh. Kaya wag nating ikakahiya. Dahil hindi lahat naman tayo dumaan dyan eh. Di ba? O, sasabihin pa ng iba, di ba yung iba nahihiya sila kasi, bakit ako mahihiya? Hindi ko naman ginusto yun eh. Eh, yun yung pinahintulot ng Panginoon, di ba? Kaya nga sabi niya, ha? Kaya nga. So, ano po yung conclusion ko? Sabi po sa Hebreo 11:6, hindi Makapagbibigay lugod sa Diyos sa taong walang pananampalataya. Dahil sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwala may Diyos. Nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong mahanap sa Kanya. oh, yung Bagsyonamita, hinanap niya si Lord. Amen. Yes. Kasi nga, pag nakita niya si Eliseo, alam niya lingkod ng Diyos eh. So, gumawa siya ng paraan kung paano niya mapaglilingkuran si Eliseo dahil alam niya naglilingkod sa kanyang mga kababayan. Di ba? So, kaya hindi siya tumigil. O ano, pinagpala ba siya? Amen. Hindi nga niya hiningi yung pagpapala niya, binigay ng kusa eh, di ba? Kaya siya naniniwala, kahit anong mangyari, hindi kukuhanin ng Panginoon ng kanyang anak. Di ba? Praise God. Hallelujah. So, sabi po sa Romans 8:28, eto, we are assured. Kasi ito ang kailangan ni Annabel, ayaw niya ng Tagalog eh. So, kaya ako in English. Glory to God. We are assured and know that being a partner in their labor, partner ba kayo ni Lord? Amen. Kapartner niyo ba si Lord sa lahat ng ginagawa niyo? Yes! Sabi po, in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good to and for those who love God. Mahal niyo ba si God? And are called according to His designing purpose. Kaya kung tayo dumadaan sa problema at kabigatan, magala kayo. Diba? Bakit? Sabi nga ni Ate Naomi, magala kayo. Magpakatatag kayo. Manalangin kayo. Ang sabi doon sa Philippians 4:7, at ang kapayapaang di malirip ang sa puso ninyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung may Jesus ka, you are perfect, you are complete, you have peace, you have joy, and everything in this world, meron ka. Hello? Amen. Kaya po, sabi nga, kung may Kristo ka sa puso, kompleto ka na. Wala ka ng kulang. Amen? Sabi sa Tagalog, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang. So, sino lamang ang entitled dyan? Yun lamang mga anak ng Diyos na tinawag niya ayon sa Kanyang layunin. Di ba? Kaya nga tayo narito eh. Amen. At sino naman ang may gustong magpastor? Di ba wala? Eh pero yun ang binigay sa iyo, ano gagawin mo? Di ba? Maisip mo lamang na magpapastor ka, alam mo lang sasakit ang ulo mo, di ba? Pero praise God, huwag po kayong matakot, masaya. Masaya. Oo. Pero, ang pagpapala naman ng Diyos, nasa iyo. At ang backup ni Lord, nasa iyo. Basta kakampi mo si Lord, wala kang dapat ikatakot. Pati mga anak mo, hindi mo po problemahin siya na ang mamumroblema. Di ba? Tama, Ate Lot? Glory to God. Talagang siya, alam niya yan eh. Kaya sabi ko, Lord. So, ano po? To God be the glory forever, forever and ever. Amen. Did you learn something? Nawa yung natutunan ay practice nyo. At maniwala kayo, it will happen to you. Kung nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo. Amen? Sabi nga, alam ng Diyos kung mahihirapan ka, alam ng Diyos kung matutuwa ka, alam niya kung paano ka pasasayain. Basta gawin mo lamang kung ano ang ipinagagawa sa iyo. Amen? Amen. Glory to God. Sige po, tayo po ay dako sa ating... Pwede po tayo tumayo, tayo manalangin? Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, ng marami. Sa oras na ito, Panginoon, gusto ko pong i-declare
na nawa ang pag-ibig ng Ama, ang kapangyarihan at mayamang grasya ng Anak at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay sumaamin pong lahat. Kaya alam ko po na anuman ang dinadaanan ng mga nanonood at ng mga kasama ko dito, alam ko po ngayong umaga natugon ang kanilang may katugunan ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga problema at kabigatan. Kaya salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sino pa